Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke, chapter 5, verses 4 to 6. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat." Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Living in God's favor. Nararanasan mo ba sa buhay na ito na ikaw ay pagod na pagod na? Alam niyo po, may isang nagsabi na nakakapagod ang mabuhay at mas nakakapagod ang maghanap buhay. Siguro yan yung karanasan ni Pedro, bago niya nakilala si Lord. Kasi sa totoo lang naman, sa buhay na ito, kapag hiwalay ka sa Panginoong Hesus, parang napakailap ng pagpapala sa iyong buhay. At kahit anong gawin mong sipag at tiyaga, parang kulang pa rin. At marirealize mo, ang kailangan mo ay pananampalataya sa Diyos upang kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Kaya alam niyo po, sabi po rito sa verse 5, nung sinabi ni Jesus na ihulog mo ang lambat upang manghuli kay Simon, sumagot si Simon, sabi niya, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat." So sa isipan ni Simon Pedro, masipag naman ako, Lord eh. In fact, magdamag nga kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero kapansin-pansin po nung nanalig siya at sinabi niya, "Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." At naggilalas po sila. Sabi po sa ibang salin, nagulat sila sa dami ng kanilang huli. So malinaw po, no, yung sinasabi sa John chapter 15, verse 5, "Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." Sino daw po yung magbubunga ng sagana? Yung pong nananatili sa Panginoon, yung nakakilala sa Panginoon. At yung salita ng Diyos ay nananatili sa kanyang buhay. Yung po sinasabi ng John chapter 15, verse 7. Siguro ang isang katanungan natin sa ating buhay ngayon, pwede ba na maranasan ko namang gumaan yung aking buhay? Pwede po. Sabi po sa Psalm 127 verse 2 ay ganito, "Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal." So pwede po, no, na tayo po ay guminhawa sa buhay kung tayo po ay may ugnayan sa Diyos. At ang sabi ng Psalm chapter 90 verse 17, "Let the favor of the Lord our God be upon us and establish the work of our hands upon us." So pwedeng pagpalain ng Diyos ang iyong ginagawa. Kahit ano pa yan, kapatid, yung trabaho mo, yung negosyo mo, sandali lang yan, kayang-kayang pagpalain ng Panginoon. At malinaw po, sa buhay po ni Pedro, ang naranasan po niya yung kapangyarihan ng Diyos. Yun ang bumago sa kanyang buhay. Kasi ipinangako po ng Diyos na tayo hindi kukulangin sa kanyang kapangyarihan kung tayo po'y nananampalataya. Ayan po ang sinasabi ng Ephesians chapter 3, verse 20. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari o kumikilos sa atin. So, kapag kumikilos po ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay, wala pong imposible. Ang dami ko na pong nadinig na patotoo at marami na pong nakaranas na ito na sa buhay nila. Sila po'y nagkaroon ng magandang trabaho, na-promote, nakapagpundar sa buhay, nagkaroon ng achievement dahil sa pananampalataya because of God's favor. Kaya maniwala po tayo, mga kapatid, na yung favor ng Lord, pwede tayong kilusan. Sa isang iglap lang, pwedeng mabago ang iyong buhay kung ikaw ay mananampalataya.
palataya. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagpapaalala sa amin na dapat kami po ay mabuhay sa iyo pong favor. Alam namin, Panginoon, kapag ang favor at blessing mo ang nasa aming buhay, madali ang lahat. Hindi dapat kami pakahirap, magpagal sa hanap buhay, maaga pa kong bumangon, gabing-gabi kong humimlay, sapagkat pinagpapahinga mo, Lord, ang lahat ng iyong mga minamahal. At naniniwala kami, Panginoon, sa buhay na ito may mararating kami. Mararanasan namin yung magagandang opportunities, trabaho, promotion. May maa-achieve kami, may mapupundar kami sa buhay dahil po sa iyong favor. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.